Nagkagulatan na ang mga otoridad at motorista matapos ang biglaang pagtitipon ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA. Pero kanino nga ba ang kanilang protesta? Narito ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante, live mula rin dito sa EDSA White Plains. Ryan, kumusta na ang sitwasyon sa kinaroroonan mo? Corina, habang papalalim ang gabi, patuloy pa rin ang pagdami ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC dito sa People Power Monument para pa rin sa isinasagawa nilang pagkilos laban sa korupsyon sa pamahalaan. Hindi pa sumisikat ang araw kanina, napuno na ng mga INC member at mga gamit nilang sasakyan ang kahabaan ng White Plains kung saan sarado sa mga motorista ang eastbound at westbound nito. Matindi pa ang naranasang traffic dahil nasakop pa ng ilang sasakyan at tralista ang tatlong linya ng EDSA northbound, kaya naman binuksan ang EDSA busway lane sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Aminado ang NCRPO na maging sila ay nagulat sa biglaang rally ng mga taga-INC sa EDSA People Power Monument. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, nakatanggap sila ng intelligent reports hinggil sa pagtitipon, pero hindi nila inaasahan ang dami ng mga magtutungo sa area. Gayunpaman, iginiit ni Aberin na walang kapabayaan ang hanay ng pulis dahil agad naman silang naglatag ng security measure. Dagdag pa ni Aberin, bagamat walang permit ang pagtitipon, pinayagan pa rin ng mga taga-INC alinsunod sa direktiba ni DILG Secretary John B. Cremulya. Natin in the past few days na may ganitong pagkilos yung Iglesia ni Cristo. However, we cannot, walang exact date kung kailan. So, kagabi, naabisuhan tayo, may mga nag-circulate na text messages, then yun po, na 4 a.m. nga po yung order. Kurina, bago naman mag-alas 9 ng umaga, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista kung saan nagkatulakan at naggirian. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, 4 ang inaresto habang 2 pulis naman ang sugatan. Kabilang anya sa mga naaresto ay isang bus driver matapos umanong masugatan ng isang policewoman matapos maipit ng bus ng tangkain ng driver harangan ang northbound lane ng EDSA busway. Ang isa pang dinakip ay umano'y nanapak ng pulis habang ang 2 naman ay dahil sa magulong asal. Hindi naman sinabi ni Asilo kung miyembro ng INC ang mga inaresto. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng QCPD Station 8 ang 4 na hinuli habang nagpapagaling naman ang 2 sugatang pulis sa PNP General Hospital. Matapos namang makontrol ang tensyon, sinabi ni Asilo na general peaceful ang sitwasyon. Tinatayang nasa halos 15,000 ang dumagsa sa pagkilos ng INC dito sa EDSA People Power Monument. Karamihan na nasa release na nandito sa area ay may bitbit na mga placards. Kabilang na ang wag ikulong ang mga ang nag-iimbestiga at ang mga kurakot ang kasuhan. Sigaw rin nila ang We Are One. Kasalukuyang nasa full alert ang buong NCRPO sa gitna ng INC rally. Nasa mahigit 3,000 na mga pulis ang ipinakalat dito sa buong EDSA People Power Monument. Mahigpit ang checkpoint, fully deploy ang personnel at nakadeploy rin sa ground ang Civil Disturbance Management Contingencies para sa agarang aksyon kung kinakailangan. Kulina, syempre sa nararanasan pa rin traffic dahil nagpapatuloy pa rin itong programa ng INC. Abiso pa rin sa mga motorista. Ayon sa MMDA, isinara sa daloy ng mga sasakyan ang northbound service road ng EDSA Ortigas. Dahilan upang bumigat ang trapiko sa parehong northbound at southbound lane ng EDSA. Pinakamatinding pagsisikip na daloy ng mga sasakyang naitala mula sa bahagi ng Mega Mall, New York Avenue hanggang White Plains Avenue. Bilang alternatibong ruta, pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Skyway Stage 3 upang maiwasan na matinding trapiko sa EDSA. Maaari ding gamitin ng mga patungong San Juan at Mandaluyong ang P. Guevara Street, Wilson Street at N. Domingo Street, habang inirerekomenda naman sa mga biyaheng patungong Quezon City ang C5 Road, Katipunan Avenue at Marikina Infanta Highway. Samantala, nagtalaga naman din ng MMDA ng daan-daang traffic personnel
nagtuwang ang PNP ng pamahalaan ang daloy ng trapiko, matanggal ng mga iligal na nakaparadang sasakyan at maghanda ng mga rescue vehicle para sa mga maaapektuhang motorista at commuter. Ngayon, Corina, sa lagay pa rin ng traffic dito sa mismo sa People Power Monument. Kung nakikita nyo nga sa aking likuran, bagamat binuksan na yung dalawang linya, pero nakakaranas pa rin din ng matinding trapiko dito sa People Power Monument. At sa huling datos nga na ibinigay ng NCRPO, mahigit 14,500 na ang naitalang individual na nandito sa People Power Monument. At Corina, base din sa ipinadala ng QCPD, ay inaprubahan na ng Quezon City LGU ang permit ng INC simula yan bukas, July 1, 2026 ng alas 8 ng gabi lamang para magsagawa sila ng rally dito sa People Power Monument. Inaasahan na mahigit 100,000 ang dadalo bukas. Corina? Maraming salamat, Ryan Reloban, nag-uulat ng live mula rin dito sa EDSA White Plains. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.